Magandang umaga po sa ating lahat. Last Saturday, I was here. The following day, we flew to Masbate kasi gusto po namin makita yung pong damage nga, the severity of the damage of Typhoon Opong doon po sa probinsya ng Masbate. And yeah, we were with Secretary Rex Gatchalian and nakita po natin talagang dapa yung mga bahay, mga puno, even mga poste sa lansangan talaga namang dumapa lahat. So immediately after going around the area and distributing goods doon po sa mga naapektuhan nating kababayan, we also gave assurance to the local chief executives that the Department of Social Welfare and Development is ready to augment the resources at tulungan po sila hanggang sa pagbangon ng Masbate. And sa katunayan nga po, we're here to provide updates on the ongoing disaster response operations of the department. So dyan po sa Masbate, immediately after our visit, dumating po yung aming mobile kitchen, yung aming mobile command center, at yung water truck at water filtration truck. Bakit po? Kasi ang una pong nakita namin ay kailangan ng mga kababayan natin doon ng makakain at may inom na tubig. So we provided hot meals through our mobile kitchen. We provided potable water through our water tank and water filtration truck. And we also distributed jerry cans. Yung jerry cans po namin galing pa sa warehouse namin doon po sa Caraga region. At Region 10, I mean to say. And then, yung pong mga family food packs namin, kinumit namin dyan 140,000 na mga family food packs. So ongoing po yan na dinidistribute. And we're very glad to say na lahat po ng munisipyo hanggang dun sa mga island areas ay napaabutan na po namin ng initial na tulong. And last Wednesday, bumalik nga po dun si Secretary Rex Gatchalian kasama po si Pangulong Marcos Jr. At nag-distribute din sila ng financial assistance aside from the food packs and non-food items na na-distribute. Batid po natin na kinakailangan mabigyan ng financial assistance yung mga kababayan po natin para makatulong sa kanilang early recovery. And dahil nga medyo tatagal yung pong naging epekto ng bagyong Opong sa kanila, ayaw din naman po natin na magkaroon ng food pack fatigue, na panay food packs na lang po yung naipapabot sa kanila. We also wanted na makapabili rin sila ng iba pang mga food na wala po doon sa, that's not part of our food packs. So we've started with that. And we're very glad that the DBM recently approved our request for QRF replenishment that will enable the department to implement our emergency cash transfer. So dun sa emergency cash transfer, we will provide financial assistance to support the early recovery of those who have been affected. Makakatulong po yan sa pag-restore o pag-rebuild ng kanila pong mga nasirang mga tahanan, mga nasirang kabuhayan, and of course, purchase some food items that again are not included in our food boxes. So far, dito po sa pagtulong natin sa Masbate, umabot na po sa mahigit confused na po ako sa reports namin. So umabot na po sa ang naipaabot sa Masbate, umabot na po sa close to 50,000 family food packs na po yung na-distribute natin doon sa ating mga kababayan na naapektuhan. Now, I'd like to proceed naman doon sa ongoing disaster response operations doon sa nangyari sa Cebu. So Wednesday afternoon, Secretary Rex Gatchalian flew into Cebu naman po para again tignan yung i-assess yung impact ng malakas na earthquake and determine also the appropriate assistance that we could extend to those who have been affected. So in Bogo, nakita natin again ang pangunahing pangangailangan, pagkain at mainom na tubig. Nasira po yung mga linya ng tubig kaya kinakailangan na i-deploy din po namin yung mga specialized disaster equipments po namin kagaya ng water truck and yung aming pong mobile
kitchen. So nag-provide tayo ng hot meals, nag-distribute tayo ng ready-to-eat food packs, and mga family food packs po sa iba't ibang mga lugar. So far, yung pong naipahatid na natin na tulong, umabot ang dispatch natin mula sa Visayas Disaster Resource Center, umabot na po sa 75,000 family food packs. Nakapag-release na rin po tayong ng mahigit 5,000 na ready-to-eat food packs. Meron din tayong mga na-distribute na po na mga family tents. Ito po yung nakikita nyo siguro sa aming social media na na-set up na po ng mga puting tents. So yan po yung ginagamit na sa Bugo. And we were able to address yung pong concerns ng mga kababayan natin who refuse to return to their respective homes dahil nga po may mga aftershocks pa, so natatakot sila na umuwi. So we provided temporary shelter to them through our family tents. 95 po iyan na release ng aming Visayas Disaster Resource Center at binigay po sa mga local government units. Now, hindi pa man po natatapos yung ating pagtulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ni Bagyong Opong ng malakas na earthquake. Tayo rin po ay agad na tumulong dun sa mga kababayan naman natin dito sa Region 3, sa Region 2, and Cordillera Administrative Region na naapektuhan naman po ni Bagyong Paulo. As of 6 a.m. this morning, our field offices were able to distribute na family food packs in Pangasinan, in Isabela, and Aurora. And as we speak, nagpapatuloy po yung isinasagawa na disaster response operations. I'd just like to point out that for Field Office 1, we have more than 46,000 food packs prepositioned in our warehouses. In Field Office 2, we have more than 135,000 prepositioned. And then in Region 3, we have more than 254,000 family food packs na naka-preposition. In Aurora alone, na kung saan ito po ay isa sa mga talagang tinamaan ni Bagyong Paulo, we have more than 26,000 family food packs preposition in our warehouse in San Luis. Makikita nyo po, yung kasi lagi nating sinasabi, nag-distribute kami ng ready-to-eat food pack at ng family food packs. Yung puti po, ready-to-eat food po. Within 48 hours after a disaster strikes, ito po yung binababigay namin. Bakit po? Kasi ito yung period na madalas walang kuryente, hindi pa po nakapag-set up ng community kitchen. So ito pong ready-to-eat food pack mo, may laman po iyan na champurado, arroz caldo, meron po yung tuna paella in can, hindi na po kailangang iinit, hindi na kailangang iluto, ready for consumption. Yung namang pong brown, yun po yung aming family food pack. Ang laman po niyan, yung lagi kong sinasabi, 6 kilograms of rice, 10 assorted tin cans, and may 5 sachets ng instant coffee and 5 sachets din po ng Chocomalt. Makikita nyo sa baba, meron din akong dalang hygiene kits and family kits. Non-food items po iyan, no? Part po yan ng armory ng DSWD na binabahagi nga po doon sa mga naapektuhan nating mga kababayan. Ma'am, mamaya naman mag-unboxing tayo siguro. No? Ma'am, kayo nagpunta doon sa Masbate dahil sa bagyo. Tanong ko lang po sa inyo, kasi lahat ng calamity, nandito yan, ang DSWD after. I think lahat naman ng disasters, talagang very significant yung impact. Pero titignan kasi natin yung vulnerabilities. We also have to consider the peculiarities on the ground. Of course, sa history ata ng Pilipinas, isa sa mga very significant disasters that had adversely affected us ay si Yolanda. No? Kasi bagyo, merong storm surge, talagang marami ang mga na-displace na mga kababayan po natin. Similarly, yung eruption ng Pinatubo, marami rin po ang na-displace. Marami rin po yung mga kababayan natin na naapektuhan yung kanila pong mga livelihood. So in terms of recovery period, depende talaga doon sa kakayanan nung lokal na pamahalaan, nung komunidad na mag-cope, mag-adapt doon sa impact ng disasters. Pangalawa ay yung ding pong kakayanan nung mga naapektuhan. And of course, again, titingnan din, we have to consider also the magnitude of the effect nga of the disaster to the entire community. Kaya nga 'di ba napakahalaga ng sinasabi na dapat sa pagpaplano
ay dapat kinukonsidera natin yung mga various risks, various vulnerabilities, so that when we make or prepare our developmental plans, na isa sa ang alang-alang kung merong vulnerability ang isang area sa various hazards, kung prone pa siya sa various hazards, o siya ay maaring maapektuhan nga ng iba't ibang mga kalamidad. Kung nabanggit nyo dahil yung devastation ng, siguro marami dito, buhay na nung sumabog yung Pinatubo. Ang joke nga doon, morbid joke, yun daw mga Kapampangan at saka taga-Tarlac, yung 1 hektaryang lupa, araw-araw nadadagdagan ng kalahating metro ang kapal. Natatabunan ng, to the point na hanggang doon sa tuktok ng poste, nawala. So, noong pong mga dekada 90, ang tingin doon, hopeless land yun eh. Ano meron yung ano? Bakit ngayon isa sa mga, if not, the most progressive province yung heavily devastated ng ano? Nung Pinatubo, kumpara doon sa, well, ayoko na magbanggit kasi comparison is odious, na parang araw-araw may calamity sa kanila maski walang malakas na bagyo, walang malakas na lindol. Ano yung nakita po ninyo? Kasi kayo yung nasa ground eh. Mindset ba ng tao, kultura, o what? Well, unang-una, I might not be the expert to discuss that, kung bakit ganon yung sitwasyon in that area. But based on our experience in working with the communities, mahalaga talaga yung resilience. Yung mabuo, ma-establish yung coping mechanisms, adapting mechanisms po nung mga community members. Kasi, di ba, when you recover, sinasang-alang-alang, or you consider so many factors, internal and external. But mahalaga talaga doon is you empower the members of the community, especially those who have high vulnerabilities, to become more resilient, become more prepared for various risks or hazards that may affect them. Ma'am, may datos na ba tayo sa Cebu kung gaano karami yung displaced? Gaano karami yung evacuation centers o sites na pinatag natin? And at the same time, tawag dito, paano natin masisiguro? Kasi sa mga ganitong mga kalamidad, lalo na yung mga tao nagsisiksikan sa mga evacuation sites, ang susunod dito, ang susunod na pwedeng mangyari yung mga waterborne diseases, respiratory diseases, pwedeng magbunga ito sa ganon. So ano ang ginagawa ng kagawaran para siguruhin yung sanitation ng mga facilities po na ito? Okay, as to the data, based on our 6 a.m. reporting, ang total affected na po sa Cebu, bunsod nga po nitong malakas na earthquake, ay 128,294 families, or an equivalent of 457,554 individuals. In total, 184 barangays are affected. So far, meron tayong minomonitor na 4 open evacuation centers, kung saan meron pong 395 affected families who are displaced and are taking temporary shelter inside these evacuation centers. Then that's an equivalent of 1,347 individuals. Maganda po yung pinoint out nyo na kung ano ba yung ginagawa natin to protect the rights and promote the welfare naman of the internally displaced persons. I think I've explained this in previous news forum that the DSWD is also the lead in camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons. So we make sure that the evacuation centers have functional water and sanitation health facilities para mapangalagaan nga po yung kalusugan ng mga kababayan po natin. We also make sure na merong pong mga safe spaces for the vulnerable sectors para po sila ay mapangalagaan, maprotektahan mula sa anumang anyo ng pang-aabuso. Kasi sa mga evacuation centers, kapag hindi po masyadong napapansin, nabibigyan ng atensyon yung mga internally displaced persons, maaring sila po ay ma-exploit. At isa nga po yan, kapag may massive displacements, doon po pumapasok yung mga enemies of the state, nagkakaroon ng human trafficking cases. So yan po yung pinoprotektahan natin. Kaya we make sure that there are children and women-friendly spaces
para maprotektahan nga itong mga vulnerable sector. Another thing, ginagawa po ng DSWD yung psychosocial, mental support services, yung pong incident stress debriefing, because we want to caution the impact of this sudden crisis dun sa mga kababayan natin, especially the most vulnerable. Marami po dyan nakakaranas ng trauma, ng anxiety, dahil sunod-sunod po yung pagyanig ng lupa. And kinakailangan po na nakakausap natin sila, na didebrief natin sila at naipapaliwanag ano po itong nararanasan nila sa komunidad. Kung kaya nga po yung mga social workers natin and some other partners who have been trained on the administration or the conduct of psychosocial mental support services ay nandun na po at tumutulong doon sa ating mga local camp managers. Maliban po sa pagkain at tubig na pangailangan ng mga biktima, siyempre po, ang isang kagyat na pangailangan nila yung tulong pinansyal. Maraming programa ang kagawaran na may kinalaman tungkol dito, kagaya po ng AIX. Ito po ba ay ipapatupad din nyo sa Cebu? Yes, in Cebu, actually nakapag-provide na tayo ng financial assistance doon sa mga pamilya na ikinalulungkot po natin ay may pumusay po na miyembro. So we provided 10,000 financial assistance to them, and on top of that, we shouldered po yung kanilang funeral expenses. So we issued a guarantee letter to the service provider. Kami na po yung nagsettle nga nung gastos nung pong mga pamilya sa pagpapalibing ng kanila pong mga family member. Gayun din po yung mga nasugatan dahil sa lindol ay atin din pong tinulungan through the medical assistance to individuals in crisis situation. Ngayon, karagdagan dyan, nabanggit ko yung emergency cash transfer na kung saan nga po magpro-provide tayo ng financial assistance to support naman the early recovery of those who have been affected. So, ngayon, kinoconsolidate na natin yung data mula sa ating mga partner LGUs, and that will be the reference naman sa pag-compute namin ng budgetary requirement for us to proceed in the distribution of the financial assistance under the ECT. Ma'am, kayo po ba sa DSWD? May mga debriefing din? Tama po. Sabi kasi sa atin, mahalaga yung caring for the caregivers. So yung pong mga social workers natin, yung mga members ng quick response team na nade-deploy, sumasailalim din po sa stress debriefing. At nagkakaroon ng pagpapalit, may schedule kasi yung deployment ng ating mga staff. So, by the time na natapos po yung kanilang duty, they will have to undergo the stress debriefing, and then they go on a short break. Sa halili naman po yung iba. Mahalaga kasi, di ba, na maayos din yung pag-iisip, yung kalusugan ng ating pong mga social workers, ng ating mga caregivers, because we truly understand that we could not give what we don't have. So mahalaga yon na sumasailalim tayo sa ganong proseso. Ma'am, sa ganyan po bang proseso, may na-detect kayo o may natuklasan na nagkaroon ng trauma ang social worker? So far, sa isinasagawa natin na sunod-sunod na disaster response operations, wala pa naman po tayong natatanggap na ulat mula sa ating mga field offices. Hindi po natin hinihingi na mangyari yon because mahalaga po rin sa atin yung overall well-being ng ating pong mga personnel. Ma'am, kasi di ba, yung social work is not for everybody. Hindi po pwedeng pumasok ka lang dyan kasi gusto mo magkatrabaho. Kung wala kang passion na kumalinga, wala sa puso mo, ay malamang ibang pupuntahan, somewhere in Mandaluyong. Alam niyo po, isa nga sa yung mga attributes ng mga social workers na compassion, empathy, altruism, na kahit ikaw mismo may pangangailangan, pero alam mong mas dapat mong tugunan yung pong pangangailangan ng iba. And yan po ang proud kami sa ating pong mga social workers. Kasi yung dedikasyon nila, yung pong passion nila to serve ay talagang nawi-witness natin, lalong-lalo na sa ganitong pong mga panahon. And we're very grateful to all our social workers, to all our
angels in red vest. Kasi sa lahat po ng paghihirap na dinadanas ng ating pong bansa, for all the challenges that we've been facing for the past few weeks, patuloy pa rin po ang mga angels in red vest sa pagtugon sa pangangailangan po ng ating mga kababayang nangangailangan. Well, I don't know now. Kasi dati, ang giveaway daw na ipinagkaloob sa serbisyo ng isang social worker ang kanyang buhay, dati suwa kayo, ano? Suwa. Samahang walang asawa. Ma'am, ngayon po ba, marami pa rin sa mga social worker ang tumandang dalaga? Well, I don't have the data actually. Pero marami. Pero marami. Pero marami po naman tayong mga kaibigan ng mga social workers na pamilyado. At alam niyo po, nagagawa nilang balansehin yung personal at yung professional na kanila pong mga tungkulin. Okay, unang-una po, we would like to clarify na yung pong mga relief items na na-confiscate as a result of the entrapment operation conducted by the CIDG in Tondo ay hindi po pagmamay-ari ng DSWD. Yung pong warehouse na yon hindi po amin at wala pong kaming kinalaman doon sa grupo na nahuli nga po doon sa entrapment operations. The entrapment operation, I mean to say. Yung pong mga personnel na nandun, hindi po mga personnel ng DSWD. We strongly condemn the use of our logo. Galit po kami sapagkat sa panahon na kami po ay busy at punong abala sa pagtugon sa pangangailangan po ng ating mga kababayan, ay may makikita pa po tayo na gumagamit nung aming pong logo, gumagamit nung aming pong mga relief items to profit from it. Kung kaya nga po, ang DSWD ay makikipagtulungan sa CIDG para sa isinusulong nila na investigasyon dito because kami din po nais naming malaman bakit po ginagamit ang aming pong official logo. And sabi ko nga, we strongly condemn this activity that was conducted because it undermines the efforts and the integrity of the department. Malinaw po sa aming pong mga food and non-food items that these items are not for sale. So kapag ito po ay ginagamit ng iba para sa kanila pong pansariling interes, hindi po ito nakakatulong sa aming pong isinasagawa na pagtulong sa ating pong mga kapwa. Hindi natin pwedeng ipagkaila na marami ring mga LGUs na nagsamantala at ginamit yung ayuda na dala-dala ng kagawaran para ipamigay sa tao and pinagsamantalahan ito para isulong yung kanilang mga political na interest. And very recently, sunod-sunod yung kalamidad. Meron po ba kayong mga na-monitor o kinakitaan ng paglabag dun sa kasunduan between LGU and kagawaran na sinasamantala yung ating mga ayuda? So far, wala pa po tayo, and hopefully wala naman po tayong ma-receive ng mga ulat na ganyan. Kasi ngayon, ang tinitignan talaga natin, our focus is to address the immediate needs of those who have been affected by these various disasters. Lagi po namin pinapaalalahanan ang ating po mga partners na una, bawal na bawal po na gamitin itong mga relief items natin para again isulong nga yung mga personal nila na mga interest. In fact, sa aming pong mga food boxes and non-food items, nakalagay po dyan na bawal na itamper, bawal i-repack, bawal lagyan ng ibang markings yung aming pong mga food and non-food items. At gayon din po, tama yung sinabi nyo na dahil nga DSWD has entered into relief prepositioning agreements with various local government units para ma-utilize natin yung kanila pong mga warehouses for the prepositioning of our goods. Hindi naman po nila yun magagamit without the express authority from the department. Meron po kaming mga forms na kinakailangan ma-accomplish before those goods are distributed. Gayon din po, minomonitor yan ng DSWD na dapat meron kang list ng mga affected. Pangalawa, saan po iyan. And dapat meron din pong personnel from the department na magsusupervise dun sa distribution ng goods.
Sa katunayan, meron po kaming ginagamit na family access card during emergencies and disasters. Nakalagay po dyan yung profile po ng disaster-affected family and then kung ano rin po yung mga tulong na naipaabot o nakarating na po sa kanila. Sa pamamagitan po nyon ay namomonitor namin na yung tulong mula sa ating pamahalaan ay nakakarating dun sa intended beneficiaries. Ma'am, bawal pagsamantala ng relief. Yan po bang lahat ng sample na yan? Kailan niya naging officially relief? Pag nabayaran na ng gobyerno. Ma'am, kasi yan, tinitingnan ko, ni isa naman dyan, wala kayong ginawa eh. So, mapupunta lang sa gobyerno yan pag nabayaran na ng gobyerno. So, from supplier, kung nireject nyo at pangit yung pagkakagawa at ibinenta ng supplier, aakalain galing sa inyo. Pero, kasi may tatak. So, ano po ang bawal doon? Kasi yung, hindi naman sa inyo galing yung nahuli sa tondo eh. So, maaaring galing sa supplier dahil maaaring may tiwala ng tao sa tatak ng DSWD na maayos, naging saleable. Kaya binenta ng ganon. So, educate us. I-dissect nyo sa amin yung supply chain na kanyang relief. Like yung family food pack, no, yung brown, we procure raw materials from suppliers. Dumadaan po iyan sa mahigpit na bidding process. So once na-deliver po iyan doon sa aming warehouse, kasi doon sa bidding documents nakalagay naman doon, no, kung saan i-deliver. So pag sinabi po na i-deliver yan doon sa Luzon Disaster Resource Center, doon sa Pasay City, once it has entered at receive ng aming pong ahensya, it becomes the property of the department. Ipo-produce po namin yung family food pack. I think we presented this before, no, yung mechanized packing system namin. So, hanggang sa repacking, lalagyan namin ng QR code yan eh. Para alam namin kung saang warehouse po yan nakarating. We have an warehouse inventory system. Gayon din po, yung aming pong ready-to-eat food packs. Once na de-deliver po yan doon sa aming pong warehouses, it becomes a property of the department. At yung nahuli, hindi pa dumaraan doon. Hindi po iyan nakarating sa DSWD. Kaya nga sabi po namin, hindi po namin yun pagmamayari. And we have not procured those items. So, ang maaaring sabit lang nila, mislabeling. Yes, yung pong paggamit ng official logo ng DSWD at pagkopya po nung aming pong non-food items. Yun po talaga yung aming pong sinasabi nga na maaring maging basis, no, nung pag-complain. So bakit kaya ginamit ang DSWD? May nananabotahe o ano? We are not aware of the reasons kung bakit nagkaroon ng ganito. I understand investigation is still ongoing. Meron pong padalang imbitasyon ang CIDG sa DSWD. So, we'll let the process be. Kasi ma'am, di ko maisip, bakit gagawa ka ng fake na tatak? DSWD pa. Mahirap ibenta yun. We also don't know the reason or the intent of the individual who caused the selling of these goods. F ng DSWD na 625 million. Ano po yung, can you give us details po saan natin gagamitin yung replenishment? That's correct. We have received recently from DBM yung replenishment ng aming Quick Response Fund, and that will be used primarily for the procurement of welfare goods so that we could continue with the production of family food packs in our production hubs. And itong mga family food packs na ito will of course replenish those that we have already released or distributed to areas that have been affected. And also this will be part of our preparation for disaster response because as explained by Pag-asa last Saturday, we are still expecting several typhoons that may hit our country until the end of this year. And gayon din po, part of the fund that we received ay mapupunta rin po for emergency cash transfer implementation. Because we wanted to support the early recovery of those who have been affected by Typhoon Opong, particularly in Masbate and in in Mindoro, where state of calamities have already been declared.
Handa naman po ang Department of Social Welfare Development, especially that it is clear to us kung ano ang mandate po namin. And that is, of course, to provide augmentation support to local government units and address the immediate needs of those who will be affected. Kung kaya nga po inimplement ng DSWD ang buong bansa handa program to make sure that we have adequate resources to respond to those needs in case nga magkaroon ng massive disasters na talagang that would severely affect every one of us. Okay.